Hi guys, welcome back to my channel. So andito na naman tayo guys, mag-update na naman tayo sa progress ng application natin. So bali ngayon guys, pag-uusapan na naman natin ang panibagong steps, which is yung NVC. So nasa National Visa Center na tayo, NVC stage na yung pag-uusapan natin guys. So muli guys, bago tayo mag-proceed sa ating topic ngayon, disclaimer lang guys. So itong video na ito ay ginawa lang natin for based on our experience lang. Ito ay based dun sa process namin, based dun sa experience namin. Natin pinopromote dito guys na email agency. So ito ay based lamang sa pagpaprocess or sa experience na aming na-experience during the process. Bago tayo mag-continue guys, balik muna tayo dun sa previous topic natin. So meron na tayong ginawa ng mga previous vlog regarding sa approved I-140. Kasi once ma-approve ka ng I-140, so ito na yung next journey natin. Next step natin is yung NVC stage. So yun nga guys, bago ka ma-approve ng I-140, so yun, kukumpletuhin mo muna yung mga documents na hinihingi nila. Pag once na kumpleto mo na yun, isa-submit na nila yun sa USCIS. So once ma-approve ka na dun sa USCIS, yun na yun guys, magkakaroon ka na ng priority date. Ngayon, meron lang nag-comment dun sa previous vlog natin. So thank you so much sa panonood tsaka sa pag-comment. Kung ilang days daw ma-approve yung I-140. So yun nga guys, depende yon kung gaano kakabilis mag-submit ng iyong requirements. Kung gaano kakabilis mag-submit ng iyong requirements para ma-process na nila yung papers mo o yung application mo. Kasi guys, yung pagpa-process ng I-140 para magkaroon ka ng priority date, so merong dalawang process. Yung premium process na tinatawag nila, which is 15 days lang yun. Tapos yung regular process naman is matagal talaga yon. It's almost 8 to 12 months. Pero usually itong EB3 application, kung meron kang direct hire agency, so yun yung usually pinaprocess nila, yung premium process, 15 days. Pero yung 15 days na yun guys, after completed ka na magbigay ng iyong mga requirements sa kanila. So yun nga guys, once na-approve ka na dun sa USCIS, so makaka-receive ka na ng priority date. Next dun guys ay hihintayin mo na lang sila nagagawa nun, yung legal team mo tsaka yung agency mo. Isasubmit na nila yung sa NVC, after nun makaka-receive ka na ng email. So bali ito na yung marireceive mo guys na email. Ito yung napakagandang hihintayin mo guys, yung congratulations. You are now at the NVC stage. Please see attached file for your e-bill notice. So ito yung pag once na sa NVC stage ka na guys, yung legal team or yung agency mo, ito yung isi-send sa email mo na knowing na nasa NVC stage ka na. So ito yung marireceive mo guys. The 3 letters of your NVC case number represent the location of your consulate interview. So bali ito na yung e-bill notice mo guys, no? So nasa NVC stage ka na nga, ito yung NVC case number mo. So ito yung sa amin, MNL. So itong MNL guys na to, nagrepresent to na sa Manila yung consulate interview mo. So tapos followed by the numbers. So nandito yung numbers niyan. So ito yung pinaka NVC case number mo guys. Ito ang napaka-importante guys kasi once na meron ka na nito sa NVC case number na to, so ito naman yung ipoproceed natin doon sa DS260. So gagawa na naman tayo ng panibagong vlog kung makapag-proceed na ako doon sa DS260. So bali ito yung NVC case number na gagamitin natin. Ngayon, ito yung pinaka-whole details ng e-bill notice mo guys, no? So naka-represent dito, nakikita dito yung NVC case number, tapos yung invoice number, beneficiary ID, tapos nandito na rin yung amount due. So ito yung lahat ng babayaran guys. Ito guys, babayaran to ng agency doon sa principal applicant. Yung 345,
yung agency, sila yung magbabayad ng principal applicant ng 345. So sa case namin guys, dalawa kami yung dependent, ako tsaka yung isang anak namin. So ito yung binayaran ko. Bali, dalawang 345 yung binayaran ko dito. So bali ngayon guys, yung agency, siya yung nag-send ng link for payment. So doon ako nagbayad dun sa link na yon. Kasi dalawa nga yung dependent ni Mrs. Siya lang yung principal applicant. So binayaran ko yon para ma-process na para mabayaran ko na yung fee bill. Kasi pag di mo binayaran yon, di lang din ako sure guys, baka ma-hold yung process. So binayaran ko na agad. Kasi yun yung instruction sa akin na kailangan ng bayaran yung fee bill. Kasi yun lang yung sagot nila yung principal applicant. Para hindi na ma-hold yung application, so binayaran ko na agad yung fee bill namin ng aking anak. So sinend nila yung link, binayaran ko through online. So yun, meron namang resibo yun guys. So yung resibo na yun yung sinend ko sa kanila na in-acknowledge naman nila yung resibo. So yun nga guys, additional details na rin kung nandito ka na rin sa NBC stage. So please make sure na meron ka na rin mga civil documents na kinakailangan, which is yung NBI clearance. So ongoing na yung NBI clearance namin, police clearance, tapos yung ayun, common documents, passport, dapat hindi siya nearly to expired, birth certificate, marriage certificate. Tapos yun nga guys, yung additional na rin dito, yung dapat meron ka na rin nag-start ka na rin mag-review ng IELTS, or at least meron ka ng IELTS kasi kasama na rin yan doon yung requirements ng visa screen. So yun lang po guys yung pinakita natin, yung NBC stage. So yun nga, makaka-receive ka ng email galing doon sa legal team mo o doon sa representative doon sa case specialist mo. Babayaran mo yung fee bill kasi yung fee bill ay principal applicant lang yung babayaran ng agency. Yung dependent, depende sa usapan nyo, pero dun sa experience namin, in-email ako na kailangan ko nang bayaran yung fee bill. So binayaran ko na agad para hindi na siya ma-hold, para tuloy-tuloy yung process. Yun nga guys, yung 3 liters nag-i-start dun guys, yun yung consulate interview mo. Kung Manila ka ba, kung Middle East ka, kung UAE. So iba rin yung mga 3 liters numbers. So kung saan yung consulate interview mo, doon magre-reflect yung 3 liters start from the NBC case number mo. So kung Manila, MNN. So kung may tanong nyo lang din naman kung gaano katagal from approve I-140 to NBC stage. So again, depende na rin siguro kung gaano kakabilis mag-response ng mga communication mo doon sa case representative mo. Pero doon sa experience namin, sa process namin, mga more than 2 weeks din guys. Kasi na-receive namin yung email ng approve I-140 is August 27. Then na-receive namin yung welcome letter ng NBC is September 11. So it's roughly more than 2 weeks din yung time frame na hinintay namin sa paghihintay namin ng NBC welcome letter guys. So yun lang guys, maraming salamat guys. So meron naman tayong mga vlog yan guys, panoorin nyo na lang kung meron kayong mga clarification, yung I-140, prevailing wage. Ngayon nandito na tayo sa NBC stage. So yun, keep making videos lang ako guys para kung ano mang ma-update at makapag-share ng information dito sa process natin. Dito guys sa AB3 visa lang ang pinag-uusapan natin. And additional na rin na we hope na maging okay na yung retrogression visa bulletin, no? So as of November 2023 is retro pa rin from December 2021. So yun, mag-create tayo ng video dyan guys regarding sa visa bulletin. Tsaka next video na rin, mag-create na rin tayo ng how to fill up the BS260. I-playlist tayo dyan sa channel natin. So kung meron kang mga
additional na gustong panoorin, just watch my video guys. And thank you so much guys sa inyong panonood. Thank you so much sa inyong support with my channel. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel guys. And you can share also guys my video to your friends, to the community na kung merong mga additional details sa video ko. So thank you so much guys. So maraming salamat sa inyong panonood guys. See you next time. Bye bye.